Minsan nyo na bang naulinigan ang mga sabi-sabi patungkol sa mga anting-anting, mutya at trabongko? Sa mga lihim na karunungay, naniniwala ba kayo? Kung oo, ang kwentong ito ay para sa inyo. Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Tessa. Hindi ko tunay na pangalan. 78 taong gulang at kasalukuyang nakatira ngayon dito sa Antique. Ang kwentong aking ibabahagi sa inyo ay tungkol sa nakamamanghang pangyayari noong ako'y bata pa lamang. Isang istoryang kinasasaklawan ng isang pambihirang mutya. May dugong aswang daw na nananalaytay sa aking katawan. Pinagdidiinan nilang nagmula raw ako sa angkan ng mga kulto at mambabarang. Ganito ang indak ng buhay na aking kinamulatan. Sa edad na 12 taon ay naging alipin ako ng pangungutya dahil sa malaking bukol sa aking likod. Isa po akong kuba. Mahahaba ang aking daliri sa magkabilang kamay at maging sa aking mga paa. Ang kulay ng aking balat ay may kaitiman, habang ang aking mga buhok naman ay palaging sabog. Anumang pagsuklay at pagligo man ang aking gawin, ay hindi pa rin ito nagiging presentable. Banlag din ang magkabila kong mata, kaya palagi akong napagkakamalang nanilisik. Ang mga katangiang ito'y minana ko lamang sa aking nanay at tatay. Ang mga nakasusuklam na deskripsyong ito ang nagtutulak sa mga kabaryo namin upang paghinalaan kaming aswang. Matagal nang patay ang aking ama sa kadahilanang pinaslang siya ng mga kabaryo namin dahil napagkamalan siyang aswang at pinagbintangang pumatay sa isang lalaki. Mayroon kaming saka na malayo sa aming bahay. Doon nakatayo ang kubo ni tatay at madalas siyang natutulog doon upang bantayan ang kanyang pananim. Habang kami naman ni nanay ay nasa bahay lang namin, kasama sina lolo at lola. Ang bangkay ng lalaki ay natagpuan malapit lamang sa kubo ni itay. Ang bangkay kasing iyon ay natagpuang wakwak ang katawan at wala na ang mga laman loob. Hinala ng karamihan ay pinatay iyon ng aswang dahil si itay lamang ang malapit sa lugar kung saan nakita ang bangkay. Agad siyang napagbintangan. Habang abala si itay na nagtatanim, ay sinugod siya ng mga kaanak ng lalaki. At nang matisod sa isang bato, walang pag-aalinlangang pinagtataga nila si itay hanggang sa malagutan siya ng hininga. Mabilis na kumalat ang balitang yun sa baryo namin. Noong panahong yun ay parang pinagsakluban kami ng langit at lupa matapos naming mabalitaan ni nanay ang nangyari. Dahil sa galit ng mga tao ay nagpasya sina lolo na tumira na lamang kami sa liblib na lugar. Huminto na rin ako sa pag-aaral upang makaiwas sa gulo. Noon kasi, araw-araw nagiging kalbaryo para sa akin ang pagpasok sa paaralan. Unang tungtong ko pa lamang doon ay naging lapitin agad ako ng tukso. Kaya rami kong naririnig na masasakit na salita sa ibang mga estudyante. Madalas ding nadadamay ang aking pamilya sa walang habas nilang pangungutya. Aswang daw ang aking ina, mangkukulam daw ang aking lola, at pinuno ng kulto ang aking lolo. Ang mga katagang ito ay paulit-ulit na ipinamumukha sa akin ng mga kapwa ko mag-aaral. Kung sa iba, ang paaralan ay tinuturing nilang lugar na kung saan ay makikilala nila ang kanilang mga kaibigan. Pero para naman sa akin, ang eskwelahan ay lugar na pinamamahayan ng mga demonyo at kadluan ng bangungot. Kaya hindi ninyo ako masisisi kung naihambing ko ito sa impyerno. Isang hapon, inutusan ako ni nanay na bumili ng kalahating kilo ng karne. Buong akala kasi ni nanay ay hindi ganoon kainit ang tingin ng mga tao sa akin. Kahit napakadelikado ay pumayag ako dahil sa edad na 12
ay naiintindihan kong mapapahamak lamang sina lolo't lola. Maging si nanay kung sila pa ang aalis upang bumili. Habang nasa palengke ay pinagtitinginan ako ng mga tao. Ang pagpasada ng kanilang mga tingin ay mula ulo hanggang paa na talaga namang nagiging sanhi ng aking panliliit sa sarili. Ang tindera ng karne na nilapitan ko ay wari bang takot na takot sa akin. Sobrang bilis niyang kumilos at agad na ibinigay sa akin ang kalahating kilo ng karne. Maya-maya lamang ay may kumatok na isang piraso ng bawang sa aking ulo. Pagkatapos ay nasundan pa iyon ng kairaming mga bawang at pagsasaboy ng asin. Napayo ko na lamang ako sa takot na baka ay mapuruan ang aking mukha. Ipinansalag ko na lamang ang kuba kong likod sa mga bumubulusok na bagay na ibinabato ng mga tao sa akin. Dinig ko sa bulungan nila na ako raw ay anak ng isang aswang. Mabilis akong tumakbo palayo sa palengke at tinahak ang daan pauwi sa aming bahay. Sa kalagitnaan ng aking paglalakad ay may nakita akong mga batang naglalaro ng bola. Nang ako'y malapit na sa kanila ay huminto sila sa paglalaro. Ang mga bata ay masamang nakatingin sa akin. Ang ilan pa ay tumatawa at nagsimulang umusig. Muli na naman akong nakarinig ng katagang salot, aswang, kuba at apo ng mangkukulam. Gayon pa man ay yumuko na lamang ako at ipinagpatuloy ang aking paglalakad. Subalit bigla na lamang akong napasubsob sa putikan nang biglang tumama ang bula sa kuba kong likod. Mas lalo pang tumindi ang pangungutya nila sa pamilya ko. Lumakas din ang tawanan nila habang ang isa ay hindi na nakatiis. Dumais siya sa akin at paulit-ulit akong pinagsisipa sa likod. Hindi aswang si nanay! Si lola! Hindi siya mangkukulam! Singal ko at tumayo. Nagawa kong itulak ang batang lalaki na sumisipa sa akin. Patihaya siyang natumba dahil sa lakas ng aking ginawang pagtulak. Dala ng aking galit ay sumampa ako sa tiyan ng batang lalaki at kinagat ko ng mariin ang kanyang pisngi. Nang sandaling yon ay natigil ang tawanan ng mga bata. Tanging naririnig lamang nila ay ang sigaw ng batang lalaki na kinakagat ko sa pisngi. Hindi ko na napigilan ang aking galit. Ang daing ng batang lalaki ay parang musika na mas lalo pang nagtudyo upang lakasan ang ginagawa kong pagkagat. Nilingalinga ko pa ang aking ulo habang kagat-kagat ko ang pisngi ng lalaking yon. Hanggang sa tuluyang humiwalay ang balat niya sa pisngi at natangay ito ng aking mga nanggagalaiting ngipin. Ang kulit-kulit niyo! Sabing hindi ako aswang eh! Bulalas ko habang tumutulo sa aking labi ang dugo na nagmumula sa nakasangkal na balat sa pagitan ng aking mga ngipin. Nang sandaling yon ay isang aso ang lumapit sa akin at kinagat nito ang supot ng karni na hawak ko. Nakipag-agawan ako ng karni sa asong yon. Bigla kong idinura ang balat na naiwan sa aking labi at ang balat na yon ang naging dahilan kaya binitawan ng aso ang karni na aking tangan. Kinain ng aso ang balat ng pisngi habang ako naman ay kumaripas ng takbo palayo sa lugar. Tuluyan ang nilamon ng dilim ang paligid pero hindi pa rin ako nakauuwi. Naroon pa rin ako sa gitna ng gubat habang tinatakasan ng mga taong humahabol sa akin. Ang mga taong yun ay kaanak at mga kapitbahay ng batang kinagat ko. Kasama na roon ang tatay ng batang lalaki na galit at gusto akong patayin. May mga bitbit silang sulo, itak at mga pamahalong kahoy. Mabuti na lamang dahil maliwanag ang tanglaw ng buwan ng mga oras na yon. Kaya kahit papaano ay naaninag ko ang aking dinadaanan. Takbo ako ng takbo kahit hindi ko nabatid ang direksyon ng aking tinatahak. Madalas ding sumasabit ang aking buhok sa ilang sanga at matitinik na baging sa gubat. Ang aking mga tsinelas ay naiwan na rin, dala ng sunod-sunod kong pagkatisod. Ilang bisis na rin natasak ang aking magkabilang talampakan ng mga matatalas na sanga. Ang aking pisngi ay naramdaman kong nahiwa
bunsod ng pagsuong ko sa matalahib na bahagi. Naramdaman ko na lamang ang paghapdi ng talukap sa aking mata matapos akong mapasubsob sa lupa na lipos ng mga tuyong dahon at sanga. Natusok kasi ang aking talukap, mabuti na lamang dahil hindi sa mismong mata tumusok ang kahoy. Tumilapon ang dala kong supot ng karne, samantalang ako'y gumagapang na dahil sa labis na kapaguran. Dinig ko sa aking likuran ang mga yabag at pagsusumigaw ng mga taong galit na galit. Mabuti na lamang dahil may taong naglahad ng kanyang palad at inalalayan akong tumayo. Nang tingnan ko ang mukha nito, ay nalaman kong si Lolo iyon. Inalalayan ako ni Lolo na tumayo at inakay niya ako. Subalit bago pa man kami makalayo, ay naabutan kami ng mga tao. Sinabi sa akin ni Lolo na iligtas ko na raw ang aking sarili. Pero sa sobrang takot ay hindi ko nagawang ihakbang ang aking mga paa. Wari bang napako ako sa aking kinatatayuan. Nakita ko kung paano sinalubong ni Lolo ang mga taong nagtatangkang patayin ako. Napagmasdan ko kung paano nila sunod-sunod na pinag-uundayan ng taga si Lolo. Pero imbis na mabahala, ay napaawang ang aking bibig. Nasaksihan ko kasi kung paano tumalbog sa balat ni Lolo ang mga itak. Hindi ko naiwasang marahuyo sa pambihirang kaganapang yon. Huminto ang mga tao sa pakikipagtunggali at hinayaan nila kaming makalayo ni Lolo. Nang mapansing wala nang sumusunod sa amin, nagpahinga kami ni Lolo sa ilalim ng malaking puno. Binuhay na rin ni Lolo ang maliit na gasirang hawak niya. Bakit ka ba nila hinahabol? Ano bang atraso mo sa kanila? Nagnakaw ka ba? Lolo, wala po akong ninakaw. Inaapi po kasi nila kayo ni na Lula at Nanay. Kinagat ko lang naman po ang batang umaway sa akin eh. Tugon ko sa tanong ni Lolo. Niyakap niya na lamang ako at hinaplos niya ang aking ulo. Walang ano-ano'y biglang nanumbalik ang sigla ng aking katawan. Nang tingnan ko ang parte ng aking katawan na may sugat, nakapagtatakang nawala ang mga sugat ko. Hindi ko maintindihan kung paano nangyari yon. Lo, paano mo po nagawa yun? Bakit nawala mga sugat ko sa katawan? Sunod-sunod kong tanong pero hindi ako sinagot ni Lolo. Bigla kasing may mabangis na ahas ang sumugod sa kinaroroonan namin. Akma na sana akong tutuklawin ng ahas nang biglang nagsalita si Lolo. Huwag mo kaming sasaktan. Umalis ka na't magpakalayo-layo. Sambitla ni Lolo sa ahas. Namanga ako dahil bigla na lang naging maamo ang ahas. Tumalima ito sa utos ni Lolo at pagkatapos ay gumapang ang ahas papalayo. Sumiksik ito sa mga tuyong dahon hanggang sa hindi na namin nakita ni Lolo. Isang malaking tanong ang naiwan sa aking isipan matapos kong masaksihan ang hindi kapanipaniwalang tagpong yon. Ilang beses kong kinulit si Lolo at tinanong ng paulit-ulit patungkol doon, pero hindi niya ako sinasagot. Bagkus ay nagpatuloy na lamang kami sa paglalakad pauwi. Nang marating namin ni Lolo ang bahay, ay nagulat kami sa aming naabutan. Bukas ang bintana at pintuan ng aming bahay. Ang ilan naming mga gamit ay nagkalat sa labas. Unang pasok pa lamang namin sa pintuan ay nagkalat ang maraming dugo sa sahig. Sobrang bilis ng kabog sa aking dibdib. Nakaramdam ako ng tila panlalambot ng sandaling yon. Sinusog namin ni Lolo ang dugong puminta sa sahig at dinala kami ng aming mga paa sa kwarto kung saan nakahandusay ang malamig na bangkay ni Lola. Agad na nagunahan sa pagbagsak ang mga luha sa mga mata namin ni Lolo. Napasigaw na lamang si Lolo ng malakas at mahigpit niyang niyakap ang bangkay ni Lola. Inay! Inay! Nasaan ka? Tawag ko kay Nanay. Baka sa tono ng aking pananalita, ang pamamalat ng aking lalamunan. Nanginginig na kasi ang buong sistema ng aking katawan ng mga sandaling yon. Hindi ko kasi alam kung nasaan na si Nanay. Tiningnan ko na ang lahat ng sulok sa loob ng aming bahay,
pero hindi ko siya nakita. Nagpasya akong hanapin sa labas si nanay at hindi nga ako nagkamali. Nakita kong nakalupasay si nanay sa likuran ng bahay. Naliligo na rin siya sa sarili niyang dugo. Agad ko siyang nilapitan at niyakap. Natuwa ako nang malamang humihinga pa at nagsasalita pa siya. Anak, ano ba ang ginawa mo? Tanong niya sa akin. Mahina lamang ang tinig na lumalabas sa kanyang dugo ang bibig at pansin kong nahihirapan na siyang huminga. Dahil sa sinabi ni nanay, ay nabatid ko agad kung sino ang sumalakay sa kanila. Marahil ay kagagawa niyo ng mga taong nakaengkwentro namin ni Lolo. Minalas lamang kami ni Lolo dahil naunahan nila kaming makarating sa bahay. Inay, wala po akong ginawang masama. Lumaban lang po ako. Usal ko. Walang humpay sa pagtulo ang mga namumuong luha sa aking mga mata. Dapat hindi ka lumaban. Dapat hinayaan mo na lamang sila. Hindi mo naman kailangang lumaban para patunayan na mali sila. Litanya ni nanay habang nakadapo sa aking pisngi. Ang palad niya na may bahid ng dugo. Maya-maya lamang ay biglang nawala ng lakas ang kanyang braso at tuluyang kumala sa aking pisngi ang kanyang palad. Hindi ko may paliwanag ang nararamdaman ko ng gabing yon. Ang ritmo ng paghihingalo ni inay ay waring kutsilyo na paunti-unting tumatarak sa kaibuturan ng aking dibdib. Muling nagunahan sa pagtakas ang mga taksil kong luha, kasabay ng sunod-sunod kong sigaw at pagtawag kay nanay. Pilit ko siyang ginigising pero hindi na pinaunlakan ng kanyang katawan ang aking hiling na huwag niya akong iwanan. Nakita kong dumating si Lolo sa aking likuran. Nagmamakaawa ko sa kanya. Nagamutin niya si inay kagaya ng ginawa niyang paggamot sa mga sugat ko. Pero umiiling-iling lamang si Lolo. Nakita ko sa kanyang mga mata ang labis na pagkabigo at pagkatapos ay nagsibagsakan ng kanyang luha. Lumapit siya sa akin at niyakap niya ako. Humingi siya sa akin ng tawad dahil nahuli ang pag-uwi namin. Kaya hindi namin natulungan sina Lula at nanay. Pero ng gabing yon, tanging pag-iyak na lamang ang tugon ko sa bawat salitang sinasabi sa akin ni Lolo. Hindi na namin hinayaang abutan kami ng umaga sa lugar na yon. Inilagay na ni Lolo ang bangkay ni nanay sa loob ng bahay. Pagkatapos ay sinunog niya ang bahay namin at malungkot naming nilisan ang lugar. Nagmamatigas pa akong umalis noong una. Pero nang lumaon ay sumama na lamang ako kay Lolo para sa kaligtasan naming dalawa. Sa mura kong edad ay hindi ko alam kung bakit nararanasan kong ganong mga pangyayari na dapat ay inalalaan ko sa paglalaro. Nang may makita kaming talon ay huminto na kami sa aming paglalakad. Natulog kaming dalawa ni Lolo sa ilalim ng puno na nasa tabi ng ilog na may rumaragasang talon sa hindi kalayuan. Kinaumagahan ay nagising ako na wala si Lolo sa aking tabi. Hinanap ko siya. Lumilingon-lingon ako sa paligid hanggang sa natagpuan ko si Lolo na naroong nakaupo sa isang malaking bato. Pinapanood niya ang daloy ng talon. Pumunta ako sa kanyang kinaroroonan. Umakyat din ako sa bato at kinausap si Lolo. Lo, aswang po ba tayo? Totoo po bang mangkukulam si Lola at sumasamba ka sa kulto? Tessa, Apo, hindi totoo ang paratang ng mga tao sa pamilya natin. Kagaya ng tubig, sindalisay ng tubig ang dugong nananalitay sa ating katawan. Walang lahing aswang o mangkukulam sa ating dugo. Hindi rin ako sumasamba sa kulto. Sa nag-iisang Diyos lamang ako naniniwala. Hindi tayo ang problema, kundi ay yaong mga taong nasa paligid natin. Sagot ni Lolo. Pagkatapos ay sinabi niya sa akin ang matagal na niyang lihim. Inamin niya na mayroon siyang taglay na mutya. Ito ay ang mutya ng tubig. Minana nilang daw ang mutyang ito sa kanyang ama. Ang mutya raw ay nakita ng kanyang ama sa talon na tinatanaw namin ang oras na yon. May kapangyarihan daw ang mutyang ito, kagaya ng tinatawag na kabal, na kung sana hindi tumatalab ng kahit na anong patalim
ang taong nagmamay-ari nito. Naging malinaw sa akin kung bakit hindi tinablan si Lolo ng patalim noong araw na pinag-uundayan siya ng taga ng mga taong umahabol sa amin sa gubat. Nagagawa rin daw na palubagin ng mutyang ito ang loob ng mga taong may galit sa may-ari ng mutya. Kagaya raw ng agos ng tubig ay madali lang kung mapadaloy o mapasunod ng may-ari ng mutya ang mga mababangis na hayop maging ang nilalang kagaya ng mga aswang, engkanto at kahit na anong uri ng nilalang ng dilim. Naging malinaw rin sa akin kung bakit nagawang paamuhin ni Lolo ang ahas na sumalakay sa amin. Ito pala ang sikreto na matagal na niyang ikinukubli. Lolo, kung ganoon po, bakit hindi niyo nagawang pasunurin ang mga taong may galit sa atin? Bakit pinili nating magtago sa dilim, imbis na pasunurin ang mga tao? Hindi sa lahat ng pagkakataon ay gumagana ang mutya. Lalo na ngayong matanda na ako. Nagiging mahina na rin ang kapit ng mutya sa akin. Kinakailangan ko na siyang maisalin sa isang taong may dalisay na puso. Sinlinis ng malinaw na tubig. Tessa, ikaw lamang ang nakikita ko na maaaring magmana ng mutyang ito. Inilabas ni Lolo ang isang makinis na bato na tila diamante dahil sa purong kristal nitong kulay. Hindi ako tumangging tanggapin yon, lalo na't alam ko ang mga maaaring maidudulot sa akin ng mutyang ito. Sinabi ko kay Lolo na gusto kong ipagpatuloy ang aking pag-aaral. Kaya naman ay lumipat kami ng tirahan sa bayan. Doon ay naging maayos ang aking pag-aaral. Nagkaroon ako ng mga kaibigan kahit kuba ako. Naging tagahilot ako ng mga kaklase ko na nagkakasakit. Lahat ng hinihilot ko na may sakit ay agad-agad na gumagaling. Pakiramdam ko ay dahil iyon sa mutya na ipinamana sa akin ni Lolo. Nararamdaman ko ring pinoprotektahan ako ng mutya laban sa lahat ng mga masasamang elemento o enerhiya. Nang ako ay tumuntong na ng kolehiyo, ay namatay si Lolo dahil sa labis na katandaan. Sinubukan ko siyang gamutin pero hindi ko nagawa. Labis akong naapektuhan sa pagkamatay ni Lolo. Kaya naman ay hindi ko na rin naituloy ang aking pag-aaral. Naging tagahilot na lamang ako sa mga taong nangangailangan ng aking kakayahan. Nang ako ay tumanda na, ay nagpasya akong bumalik sa baryo upang doon ipagpatuloy ang aking panggagamot. Naging mahusay akong manggagamot dahil sa mutyang ipinamana sa akin ni Lolo. Walang kaalam-alam ang mga tao sa baryo na ang pinupuri nilang manggagamot ay ang batang babae na pinagkaitan nila ng masayang pamilya. Ito lamang ang nakikita kong solusyon bilang ganti sa lahat ng mga pasakit na dinanas ko sa baryong ito. Bilang pagsunod ko na rin sa huling linya na sinabi ng aking nanay, hindi ko kailangang lumaban upang patunayan sa kanila na mabuting tao ang pamilya ko. Bagkus ay magsisilbi ako sa baryo upang ipakita na mabuti at sindalisay ng tubig ang dugong nananalitay sa dugo ng pamilyang pinagmulan ko.